Energy mo. Actually, sobrang daming co-host talaga ang naisip ko. Pwede ba grupo kami? Actually, hindi. Si Ellen, isa rin si Ellen. Kasi kami dalawang magkasama, para kami mga buang-buang ba. Pangalawa, si Kim Cho. Grabe, ang mga bibig namin ni Kim Cho talaga, hindi talaga matali eh. And Maymay. Sino naman yung pinaka-favorite mong guest for the past 4 seasons bago tong sila Ellen? Sino? Kim Cho. Dahil Kim Cho dahil miga kami talaga, over mga chika namin. Yung ichika namin hindi pwede ipalabas. So, talaga. And then, Maymay, Bini Aya, Bini Colette. Sino naman po yung pinaka-challenging na na-interview sa past For the past, challenging me. Challenging parang si Kuan. Parang actually lahat naman, hindi naman sila masyadong mga stricta eh. Pero ang nahiya pala ako nung pinakauna talagang interview ko ay si Kuan. Okay lang ba itong ganitong bibig ko? Yung babi ko na kasi. Si Kuan ako parang yung natakot ako na baka yung question ko sa kanya ba si Kuan. Si 5 words English. Ano ba si Katuyo, yung kumanta ng Kuan? Dulce. Hindi. GK. GK Labajo. So siya talaga yung kasi may tinanong kasi ako na baka ako na Kuan ba, takot ako na o baka mapikon pero hindi, very mabait si JK. Females for OGD's showbiz Oh, update. galing naman, may ganito na si Sir OG. Tanong lang po, bukod sa one-on-one, this year ba may inaasahan kaming iba pang proyekto? Or movie, or teleserye? May mga nagka ng mga sinasabi mga project pero yung iba kasi parang hindi lang namin magkatagpo lang mga schedule. Pero may ibang project na parang this year pero hindi ko lang alam kung matuloy. Pero may sinabi parang project gagawa ko ng bahay. Ako pala yung Kuan, Kurman. No? Hindi, parang pero hindi ko alam kung matutuloy yun. Pero may sinabi na sila. So matutuloy ang tanging ina. Hindi ko nga alam kung tanging ina nyo rin. Hindi, wala namang mga tanging ina. Wala namang mga movie na gano'n. Pero willing ka pong gawin ng tanging ina if ever you offers it? Wala namang mahihindi dyan sa mga blessing na yan. Kung ikaw talaga, kung sa'yo talaga binigay, wala ka namang makuha, di ba? Pero mag-thank you ka at magpagkuhan ka din. Ang tawag dyan, magbigay ka muna ng, anong tawag dyan, pasubali, anong tawag dyan, or ka ng respect, or pasintabi mo na sa pinaka-una talagang tanging ina na si Miss Ai Ai. Kasi syempre, the respect is there. And hindi natin pwedeng i-bypass. Kung sinabi ko ibigay sa akin, piling naman ako. Baka hindi naman pala ibigay sa akin, piling-piling pa ako. Basta kung ako lang, kayo naman ang tanong eh. Tanging ina nyo. Miss Mel. Yun, sinong mga gusto mo yung mga anak mo? Mga anak-anak. Siyempre, andyan na ata mga PBB natin na mga lumabas. Diba? Andyan na sila JM, sila Fiang, sila yung mga bago ngayon, sila Shubi, lahat. Sana, kasi sila naman ang ating mga bagong generation ngayon. So, sila ang ating mga, uy, bakit yung sinabi sa akin? Wala naman ako. Hindi ko alam kung totoo ba yun. Wala nang tanong sa akin. Kayo ha, tanging ina nyo. Miss Manoy, napaka-energetic mo. Kitang-kita namin yung energy mo na nagtatranscend sa amin, no? Pero napapagod ba ang Meday Cantiveros, Francisco? And paano mo binabalik yung energy mo? Thank you naman for that wonderful question. Siyempre napapagod kayo, tao lang din naman tayo. Pero ako pag napagod talaga ako, inom lang ako ng Brexit. Sana na! Ako pag napagod talaga ako, siyempre talagang bukas naman talaga lagi ako sa sinasabi ko na about kay Lord. Pag napapagod ako, pinaka-main one ko talaga nagro-rosary ako, nagsisimba ako everyday kung wala akong ginagawa. And because Mass is the highest form of prayer. So doon ko nilalabas. Alam mo yung pagod ko, yung sakit ko, nawawala after ko na makinig sa mga words of God. That's very true ha. Hindi ko to, kaya din siguro ako maligaya dahil alam mo yung peace ang heart ko dahil doon ko nakukuha kay Lord. Paano man malalaman, Miss Melay, na pagod ka na? Tahimik ka bang tao pag pagod ka? Pag pagod na ako talaga natutulog ako agad. Tapos tahimik, tapos nag-cellphone ako. Pag pagod na talaga ako, pinipikit ko agad. Hindi ako yung parang yung mag-cellphone. Pag sabi pagod, so humiyak na. Ganun ako makakuan. Pero, pag totoong pagod talaga yung exhaust talaga sa trabaho, prayer talaga. Pag ibig sabihin nag-prayer ako, pagod ako nun. Pag lagi Lord, parang pagod ako, parang binibigay ko na lang sa Kanya. Sinusurrender ko sa Kanya lahat ng pagod ko. Binabalik naman din ni Lord. Napagod pa ako. Miss Melay, parating na po yung Father's Day. May any plans na po ba kayo With Papa. Sa celebration?
So hindi ko nga alam na pa Father's Day na pala. Kailan ba yun? Ngayon Sunday. Kulo, uy, as in. So mabuti na paalala mo sa akin. So meron kami gagawin sa bahay na para for Papang's Day. Kasi pag kami may celebration yung Mother's Day, talagang grabe talaga ang binigay niyo sa akin. So, siguro magre-ready na lang ako sa gabi. Siyempre gabi, pagkita mo ng gabi. Dinner. Makainin ko siya ng pagkain. Siyempre, parang favorite na pagkain. So, siguro kayo hindi kayo, kung kakain ka sa labas sa Father's Day, lahat ng tao nandun sa labas. So, magdi-dinner na lang siguro kami sa bahay for the plan. Ma'am Chanel, how do you feel na ikaw na ang makabagong Visayan icon? Hindi ko alam talaga yan. Baka yun na nagsabi niyan. Ano ba How yan? do you feel? May pressure ba? Thank you Lord kung totoo ba yan, pero kung sa ating dalawa, okay na. Siyempre kung kasi sinasabi mo yan, thank you sa sinabi mo yan. And kung ganun ba ako bang makabagong Bisaya, siyempre ipapatuloy natin kung paano ba maging role model ng Bisaya. Kasi siyempre kung Bisaya ka, di ba, dapat ka nang makita din ng ibang mga Tagalog, bakuan na ang mga Bisaya is talagang role model siya. So, there's a pressure, but I will treasure. I love it. Ma'am Shi, Malapit ka na mag 2 decades sa showbiz industry. Hindi, ang kuwan talaga, ang pinaka-first talaga naming mga kasama talaga sa season 5 ay walang iba. On her first interview, gini siya ha, kaya dili gini siya pa-interview ba siya. Pero nagpa-interview gini siya, pero kana-interview gini mo nga, di na pag-iinom nga po seryoso, di ba may mag-seryoso? Ellen Adarna. Hello! Yes! Grabe mong powers, Ate Mel. Wag ako naman, Ellen Adarna Zigyon Reyna. Dili, si Ellen Adarna gyud nga mo ang kuan first nga mo gawas sa amo ang first season. Grabe nagbula-bula amo mga bakbak. Grabe. Wag ko nang mag-story mo, story na marami nagrap ba. Nang nainlaba ko sa kanako pag-ibig mo ito naglaan gyud mga bakbak namin kasi siya gyud ang first ko na kuan dito sa season 5. So expect yun na unexpected talaga itong mag-guess si Ellen Adarna pero nag-guess siya. See, marami pang iba na kamukha daw na ako si Nanay Janisha. Next is si Jinky Pacquiao. Jinky Pacquiao because kanang makita niyo yung normal life, mamisag arangan na sila, dato na sila, pero makita niyo mo ilang normal life sa ilang balay. Na very Bisaya, kaayo gid sila ilang life nila. And then, simply si Sir Manny Pacquiao, nag-message na ako din sa kanila, pero sobrang busy lang din nila kasi yung last time message ko, kanang nasa may fight at si Sir Manny. So, nung sabi ko, isahin ko na lang punta ng Jensan para sana makapunta din kami, isahin ko na lang sila ng interview. Wow, feeling. Akala mo talaga magbibigyan, no? So, hindi kayo makabukutan kayo na sila. Ang bait nila talaga na, message ko si Miss Jinky. And then yung, gusto ko interviewin talaga yung kambal. Yung kambal si Jinky and si Janet because gusto ko makita ko ano yung kasi sobrang closeness talaga yung dalawa. Ang rapport talaga nila talagang isa yung utak nila. Kaya gusto kong malaman kasi sa magkakapatid, mag-aaway, di ba? Pero sila parang hindi mo sila makita mag-aaway. So, yan sila ang mga gusto kong interviewin. Pwede bang umalis na ako ngayon mag-interview? Hindi, kanang life-changing ni siya. Kaya na kayo mga realization. May realization ka kasi na ang life, ganun talaga. Pagdadaanan mo talaga ang dapat mong pagdadaanan. So, kanang life-changing siya because ang dami kong nakita sa kanya na very Bisaya-rooted. And makikita mo sa kanya ang pagka-humble. Nakita magiging mo si Ellen Adarna is a very social, mayaman yan. Pero makita mo ang wisdom niya dito sa pag-interview na ko sa iya. So, life-changing si Ellen Adarna. Thank you, Ma'am Sheena. Thank you so much. Ipagdasal po talaga ang topic ko. Ipagdasal natin ang mga nasalanta ng bagyo sa Mindoro. Na Mindoro ko. Itong dalawa, nagkaroon ng dalawa. So, natatawa na rin ako niya. Live na live. Kaya sa live. Sabi ko, tulungan ako si Ma'am Chicars. Sa sobrang tawa niya, inilabas niya, galit na lang siya. Kaya naman, makitulungan tayo sa ating mga kababayan. Nagalit na lang siya para mapigilan niya ang tawa niya. Ako, gumagano na kayo ni Ma'am Chicars. After nun, hindi na ako pinabasa ng mga seryoso. Kasi talagang hindi ako marunong talagang maganon. Thank you. Kailangan talaga, ang pinakamahirap yung patahimikin yung tumatawa. Kaya pag nagro-rosary kami, tapos tumatawa kami, wala, sabog lahat. Wala na, sorry Lord, magkaroon na lang kami. So, mahirap. Yung seryoso na patawanin mo, madali pa yan. Palabas mo lang siya, may uutot ka lang sa harap niya, or ganun ka lang, matatawag, ganun na yan. Pero yung papigilin mo, patawanin yung tumatawa na.
Wala yan, hindi posibleng mangyari yan. Yun ang pinakamahirap sa akin. Thank you, Ma'am Shimela. Thank you so Isa sa mga senador. Sino yung gusto mo i-guess at anong itatanong mo? Ganun na mukha, no? Nag-iba yung mukha, no? Hindi ka nang, talagang alam mo, totoo talaga yung mga nangyayari talaga. Actually, tayong lahat, mga matatalino na tayo kasi alam na natin at aware na tayo sa mga nangyayari sa loob ng Senado. Hindi man natin alam kung ano yung mga kurum-kurum, ano mga kolorum, ano ba yung mga ganyan-ganyan. Pero alam natin ang anong ibig sabihin yan sa Tagalog. So, kung may i-interviewin man ako na Senado, ang i-interviewin ko talaga ay walang iba kundi si ang Bisaya doon. Wala may ibang Bisaya doon kundi si Senator Mig Zubiri. Kasi Bisaya man siya, wala may ibang Bisaya doon. Itatanong ko sa kanya kung kaano-ano niya si Diana Zubiri. Magka-related ba sila? Itatanong ko sa kanya kung sa Bisaya ba, paano mantag, unsaon na to, anong gagawin natin para magkaisa tayo? Yun ang tanong ko sa kanya. Kasi sobra talaga tayong nakakahiya, ha. Sa totoo lang, sobra tayong nakakahiya. Bakit? Yung mga ibang bansa may mga war. Bansa na sa ganito, bansa sa ganito naglalaban. Pero kakampi nila ang sarili nilang bansa. Pero tayo, wala na ba tayong ibang kalaban? Tayo na nagkakalaban sa isa't isa. So tayo na mga Pinoy, dapat maging wais talaga tayo. Tayo na naman bumuboto na. Sana naman bigyan tayo ng hiya. Tayo ang bigyan ng hiya. Hindi ko alam kung may mga hiya pa ba sila. So sana, paano ang gagawin natin? Ako hindi talaga ako pwede di magsalita kasi syempre nagbabayad tayo ng tax. Pinoy tayo, marami tayong mga kawawang Pinoy. Pumunta ako ng Korea. Magtutour ka doon, masaya talaga ang tour mo. Bakit? Wala kang makitang mga tao doon na kawawa. Wala kang makitang tao doon na na ang mga establishment nila, the best 51 na bridge ang ginawa nila para makatawid ang mga tao nila lahat doon. May traffic man, pero alam mo, kitang-kita mo ang goodness ng kanilang paggawa nila sa gobyerno nila. Yung tax, nakikita mo, tayo dito. Makikita mo, masaya ka sa buhay mo kasi bagong sweldo ka paglabas mo. May taong na nanghihingi ng pera kasi walang trabaho. Doon pa lang, hindi ka na nga masaya, parang nagganon ka na agad, so naglalakad ka na. Hanggang nabigay mo na yung sweldo mo, hanggang kulang na naman ang sweldo mo. Yung, wala kang peace ba? So, Senator Migs, ano ba, usaman atong himuon, na magkahiusa mo din na magkaisa kayo dyan, para naman magkaroon din kayo sa amin dito, lahat ng tayo dito, lahat ng mga nagbabayad ng tax, please lang, ibalik nyo talaga ang dignidad sa Senado. Ibalik nyo. Maawa kayo sa amin. Thank you, Mel. Diba? Yun naman ang gusto natin. O, nagising ang Udjuman. Yung topic ang pinag-usapan, nagising siya. Una ko is pagsinabtanay. Pagsinabtanay in Tagalog is pagkakaintindihan, understanding. Yan naman ang pinaka-key talaga to success tayo or tayo pag may isang grupo tayo or isang kwan tayo. Pagkakaintindihan, intindihin ang bawat isa kung saan nang gagaling, intindihin kung anong gustong mangyari at kung ikakabubuti ng bawat isa, dun tayo mag-focus. So, pagkakaintindihan o sa Bisaya, pagsinabtanay. Pagsinabtanay. Nice ka siya kaminahon, no? Na pagsinabtanay. Tanay, palihog, panindog, tanan. Just, mga media. Kasi mga media sila, so marami sila medyas. So thank you so much kaayo sa inyo. Wala talaga akong pasalamat at pagpadadasal ko sa inyo ang protection ninyo kung saan man kayo maghatid ng mga balita, okay? Yes! Oy, again, so Ma'am Shimel, gusto niyo picture si Ma'am Shimel na siya na mag-isa sa stage. Picture na muna Ma'am Shimel. Thank you so much once again to Melay Cantiveros, Francisco, and of course to our friends from the media for joining us this afternoon. We hope for you to continue supporting Kuan Anwan Season 5. And once again, this is Hanabeshi. Thank you so much. Have a wonderful day and see you all soon. Isa ka bundak, mga bisdak! Uy, thank you kaayo nga. Thank you, Hanabeshi. I love you po. Mars, thank you. Basta dito na sa ating humingang malalim. Si Kapog Joe. Uy, thank you kaayo. I Thank love you you. everyone! Thank you Ma'am Shimel. Pili ko mag-picture. Uy, grabe effort talaga ni
mo digital mic, please. Vapor po na siya. Thank you, Ma'am Jemels. Of our digital. Palakpakan natin si Sir Jamie Lopez. Sir Jamie. Sir Jamie, thank you for coming, Sir Jamie. At talagang grabe, dumaan po talaga si Sir Jamie. Jamie, maraming salamat po. Ano pong gusto niyo pong sabihin sa ating mga media for this season, sir? Wow! Sir Jamie, can we take a picture, Sir Jamie? Wala daw sabihin, Sir Jamie. Huwag mo na pasabihin. And of course, to our friends from marketing and I want digital.